Parang problema namin ni Ate Susan dati, matagal kami nagkaanak eh. Kinasal kami when we were 26, 1997. Year 2002, 2003, wala pa rin kaming anak. Tapos, it's frustrating kasi alam ko gusto na ng asawa ko na magkaanak kami. Pero wala eh. Ano magagawa? Nakaisip na ako ng isang solusyon. Naghanap na ako ng matitiran sa release ng trend. Gusto nyo malaman kung bakit? Kasi, naobserbahan namin, parang pabrika ng bata dun. Kailangan yata tumira sa release ng trend, maraming nanganganak dun. Makakbangan lang, buntis na. Tapos naisip namin actually, ba't kaming legal na kasal ang tagal magkaanak? Pero yung illegal, buntis agad. Kasi noong time na yun, marami nababalita, nabuntis si ganito. Ang daming nadidisiplina nun dahil sa buntisan. And then, paano kami nagkaanak? Year 2003, January yun, may tour kami, may concert kami sa Cebu. Desperate na kami. Tapos may mga kaibigan kami nagsasabi, pa-check up na kayo. Ayoko. Ayoko pa-check up. Kung magpa-check up man, siguro, derma. Hindi sa OB, hindi sa kung ano man yun. So, nag-deal kami kay Lord. And Lord, pag hindi pa buntis si Susan, pagkagaling namin ng Cebu, go signal mo na magpa-check kami. Magpapaschedule na ako sa dentista. Lo and behold, after nung concert namin sa Cebu, January yun or February, pag uwi namin, buntis na siya. So, ganun nangyari kay David, dahil illegal, buntis agad. Mas gusto niya itago. So, next niyang kasalanan, manloloko. Kasi pinatawag niya yung asawa ni Mrs. Bathsheba na ang pangalan ay Mr. Bathsheba. Dahil siya na kayo, nag-invento lang ako ng mga pangalan. Pero may pangalan talaga ito. So, pangalan nung asawa niya? Si Urias po. Si Urias. Sino? Urias po, si Urias. So, si Kuya. Si Kuya! Si Kuya Soldier. Pinatawag. Oraya. Si Oraya. Alam ko, Coast Guard siya eh. Si Oraya. So, pinatawag. Patawag sa West Philippine Sea si si Kuya Oraya. Pag-uwi, nilasing ni David. Tapos sinabihan, sige, uwi ka muna. Para may concern. Uwi ka muna. Kailangan ng pamilya mo. Eh sabi ng Bible, si Kuya Oraya, marangal. Kahit lasing na, sabi niya, ba't ako mag-enjoy yung mga kasama ko? Naghihirap. May marangal na tao pa din. Kaya kinabukasan, kahit may hangover pa, sabi ni David, pakibigay mo nga itong sulat kay kay Kuya General. Ang nakalagay pala sa sulat, makulit yan, ayaw sumunod. Ibala mo ng buhay. At totoo nga, napatay si Uriah. So ano ang mga kaso ni David? Tinamad, namboso, nagnasa, nag-adultery, manloloko o nanloko, and finally, murder. Pero sabi ng Bible, malapit sa puso ko yan kasi gagawin niya lahat ng sinabi ko. Actually, lumiwanag sa akin ang lahat. Nung nabasa ko na nung kinonfront siya ni Prophet Nathan. Nung kinonfront siya. Totoo nga, gagawin niya totoo pag sinabi ni Lord. Kasi kinonfront siya, sinabihan siya, kasalanan ng ginawa mo. Dali-dali, humingi siya ng tawad sa Panginoon. Pwede rin naman tayo maging David. Yung pag kami nagkamali tayo, tapos nasabihan ka na nagkamali ka, kung magiging
pakumbaba lang tayo, umamin agad, at humingi ng tawad? Ano sabi ng Bible? Pag humingi ka tawad, patatawarin ka naman ni Lord. Doon tayo kadalasan bumabagsak. Kasi marami ng testigo, deny pa tayo ng deny, di ba? Tapos kadalasan, aamin ka nga, pero aamin ka. Kaya ako lang naman nagawa yun kasi si ano eh. Di ba? Minsan ganyan sa worship team eh. Mali na naman chords mo. Eh kasi yung drum eh. Wala naman drum part yun eh. Actually, gitarista talaga. Yung mali ka na, turo mo pa iba, eto masaklap. May nag-aaway dahil sa chords. Bakit? Ba't di naman mag-aaway? Yung kanta G, tapos sa C ka. Yung kadalasan sa worship team, mga pinag-aawayan, yung mga ang lalalim. Yung kasi usapan lahat, nakaitim, dumating ka, nakaputi ka. License dati. Pagka ganon, regaluhan nyo ng cotton buds. May ganun ba din sa inyo? Yung usapan puti. Pagdating niya, kala ko itim eh. Very license pehi. Tapos amoy explain. Kaya puti ang usapan kasi prophetic gesture yan na puti ang mga budhi natin. O ano ka ngayon, nakaitim ka. Kalaban ka ngayon. Yang everything na sinabi about David, sa Mark 12:29 to 31, sinabi yan eh. Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. And the second is like it, love your neighbor as you love yourself. Kailangan kabisado nyo yan, ha? Sino dito yung kabisado nyo yan? Lalo na pag worship leader. Lahat ng worship leader, taas ang kamay. Lahat na nag-lead ng worship, taas ang kamay. Kailangan kabisado yan. Tanong nyo kung bakit. O di wag, ayaw nyo itanong. Para pag naubusan ka na ng English, hindi malata. Kaya malalaman na tuloy nyo na pagka pinasok niya na yun, ubus na English niya. By the way, sa paglilid ng worship, hindi mo kailangan English. Kung saan ka mas comfortable. Siyempre, pagka naka-braces. Okay, pagka... Hallelujah! Ba't ko nasabi ako kasi nag-braces din. Minsan, like nung nasa school ako noon, sosyal pag naka-braces. Kaya, hinintay ko yung mayaman talaga sa school. Diba? Pagdating, hindi lang bibigang naka-braces. Meron din sa likod, meron din sa legs, meron din sa leeg. Mayaman din. Hindi, seriously speaking, pag di ka naman talaga fluent sa English, managalog ka na. Kasi hindi na ikaw nahihirapan. Pati ka. Yung mga ano yan, yung mga tip. Oh Lord! Oh, hallelujah! Praise God, Lord! And... Sabihin, nakalimutan niya na sabihin niya, o di niya maisip, ano word. And... bigla magtatang siya. Ora pa ba siya kara? Kasi ka na siya. Gusto niyo mapagkamalang matalino? Gusto niyo? Ayaw? So pag kinaabang, sabihin mo, I'm anxious. I'm anxious. Kasi di ba mas may dating nyo kaysa I'm afraid. Huwag lang sa'yo mapaspell. Kasi pag pinaspell,
Sabi mo, actually worried lang ako. No, I hope I'm giving you encouragement and great pointers na mas mabuti kung saan ka sanay na salita. Yun ang gamitin. Pero hindi naman yung masyado kang sanggan, no? Kasi doon ka sanay yung mga tawag mo, Lord, bro! Kasi ganun, doon yung ka sanay. Dapat may paggalang. Pero, yung tama lang. Mahirap din naman yung teenager ka tapos ang lalim ng Tagalog mo. Diba? Panginoong Diyos, nandito po kami, 18 years old ka lang. Narito pang ibigay aming marugdog na pagsamba, panalangin, pagpupuri sa pagdakila sa inyong pangalan, Diyos ni Abraham. Yung hindi bagay sa tsura mo. In character. Sa mga edad ko rin naman, hindi rin naman bagay yung mga bagay. So point, bagay lang. Parang yung anak namin, sadly, hindi namin siya kasama. Ngayon, she's our drummer. Tapos, she's 21 years old. Graduating siya sa film. So, naiinis siya pagka andyan yung mga barkada niya. Tapos, kung nag-uusap kami ng mami niya, sa yung mga barkada niya, bigla ang babanatan ng OMSI. Kasi, tama sa edad mo na hindi mo alam. Pero sila alam. Alam niya OMSI? OMSI. Sa alam. Pag nagkagano na ako, diring-diri na yung anak namin, ina-allergy na siya. So, hindi bagay. So, sa paglilid ng worship, magandang ganun din yung ano ba yung bagay na pananalita sa akin, bagay na image, yung 50. Halimbawa ako, ang tunay kong edad ay it's the 33rd anniversary of my 21st birthday. Mahina ka sa math. 54. Say, 33rd anniversary of my 21st birthday. So dahil ganun edad ko, hindi talaga bagay sa akin yung biglang hip-hop ako. Kahit ganun gusto. Kasi ang point, malesen yung distraction. Ganon din sa pagsasalita eh. Yung hindi ka naman masyadong fluent sa English, huwag mo na pahirapan sarili mo, huwag mo na pahirapin ang bayan. Hindi naman nakakadagdag sa anointing yung magaling ka mag-English. But ang demonyo ba, pagka mayroong ang naiintindihan lang ba niya, English? Ano yun? Social yung demonyo. Yung I rebuke you in the name of Jesus! Pag sinabi mo ba sa pangalan ni Jesus, lumayas ka, hindi ba siya lalayas? Kasi, ano sabihin ng demonyo? I don't obey Tagalog. Understand? So, ito yung sumatotal ng na with all your heart, mind, soul, and strength. Ibig sabihin ng all. Your everything. Yun ang ibig sabihin nun. Now, how to arrive dun sa He will do everything I tell Him to do. So, malapit na ako matapos. Huwag kayo mag-alala. Isa sa iniingatan sa worship team, relationship. Actually, sa buhay